Ang Holy Spirit ay kinikilala din bilang persona dahil sa mga katangiang ito. Alam mo ba na apply din ang salitang Lord sa Holy Spirit? In fact, sa analogy ng verse na to, may kita na ang Lord ay tumutukoy sa Holy Spirit. The question is, why? Letter A, if ang God at Lord sa verse na yan ay iisa, dapat ang nakalagay ay, may He direct your hearts to His love. Dapat ay substituted na ang word na God na He and His as pronoun if ang Lord ay tumutukoy sa God. Letter B, if ang Lord at Messiah naman ay isa sa verse na yan, dapat may the Lord direct your hearts to the love of God and to His endurance. Dapat ay pronoun na ang nakasulat referring to the Messiah dahil kung hindi, ito ay malinaw na redundancy at hindi ganitong magsulat si Apostol Pablo. So the only solution is tanggapin mula sa verse na to na iba ang Lord, iba ang God, at iba ang Messiah dyan sa verse na yan. And take note, wala sa verse na yan na pinapababa ang value ng iba sa iba. Pinapakita lang na may 3 distinct persons talaga based sa verse na yan. Kaya di nakakapagtaka sa verse na to ang nagsasalita ay ang Lord, pero nung quoted na ni Apostol Pablo sa verse na to, kanyang na-identify ito as the Holy Spirit. So anong impact nito? May kita natin na malinaw na ang Holy Spirit talaga ay persona, tunay na Diyos, at hiwalay sa persona ng Ama at ng Anak, dahil applied sa Kanya ang mga terminologies na applied sa tunay na Diyos. For content like this, follow for more.